Jordan Clarkson, hindi na alam ang gagawin sa gilas. At Tab Baldwin, ito raw ang malaking mali sa pamamalakad ng Philippine basketball. Totoo nga kaya ito? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, ito ay mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section mga kaibigan or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Kitang-kita ang pagkadismaya nitong ni Jordan Clarkson matapos muling matalo ang Gilas Pilipinas laban sa South Sudan sa FIBA Basketball World Cup 2023 classification phase. Na ayon pa nga kay Clarkson, ito ay napakahirap na pagkatalo matapos makuha ng Pilipinas ang 68-87 defeat laban sa Bright Stars. Ramdam nga raw niya ngayon na siya ay bumalik muli sa katanungan at sasabihin ang parehong bagay. Presko pa mula sa masakit na pagkatalo sa Italy noong huling Martes. Ang Gilas muli ay nagdusa sa masaklap na pagkatalo sa laban na kung saan sila ay hinabol ang 21-point deficit patungo sa 4 points bago pa man sila nawala ng momentum sa bandang bahagi sa fourth quarter. Na ayon pa nga kay Clarkson, nagawa nga raw nila ang mga iilang tira. Ang Gilas ay gumagawa ng adjustment at ito ang naging rason kung bakit nagsimula silang nakahabol sa laban. Hanggang sa ang South Sudan nga raw mga kaibigan ay gumawa rin ulit ng adjustment hanggang sa na-close out nga nila ang laban. Ito ang sinabi nitong ni Clarkson na siyang gumawa ng game high 24 points kasama na nga rin dito ang 3 assists at 2 steals. Ang Gilas ngayon ay naranasan ang pang-apat na magkasunod na talo sa tournament at ang kanilang pang-9 straight mga kaibigan sa global competition simula pa man noong 2019 edition na kung saan sila ay nakapagtapos na winless matapos sa kanilang 5 laban sa Fushan, China. Para gawin pang mas malala ang pagkatalo sa kamay ng 62nd ranked team mga kaibigan sa buong mundo, ang Team Pilipinas ngayon ay hindi na hawak ang titulo sa highest rank sa Asian squad sa tournament. Ang Gilas Pilipinas ay pwede pang ma-avoid ang winless campaign mga kaibigan sa paparating na Sabado. Ngunit sila ay haharap sa malakas na China squad na siyang nagmula pa sa pagkapanalo sa score na 83-76 laban sa Angola. Speaking of Gilas Pilipinas, ang head coach na si Chot Reyes ay na-evoke ng Filipino crowd mga kaibigan bago pa man nagsimula ang South Sudan matchup. Ang team's biggest star na si Jordan Clarkson ay tinawag nga itong word nitong nakaraan. Ngunit ano nga ba ang istorya sa likod nito? Ang timeline ay nagsimula noong 2021. Sa panahong ito, ang American specialist na si Tab Baldwin ay ang naging head coach ng squad. Sa pagkakataong ito, ang Gilas Pilipinas ay umaahon. Sa katunayan, sila ay naging undefeated noong 2022 FIBA Asia Cup qualifiers. Sila ay nagkaroon ng competitive game laban sa tough Serbian national team sa Olympic qualifying tournament sa Belgrade noong summer 2021. Kasama ang 2023 FIBA World Cup mga kaibigan na siyang host ang Pilipinas, ang bansa ay target ang mga qualifiers para sa event. Ngunit noong January 2022, ito ay nakakagulat na balita sa panahong in-announce nitong ni Baldwin na siya ay aalis. Ilang araw ang nakalipas, itong si Chot Reyes, ang former coach ng Gilas Pilipinas mga kaibigan, ay ang nag-talk over sa trabaho. Ang relasyon sa pagitan nitong ni Baldwin at ng Philippine Basketball Federation or SBP ay hindi na ganoon naging kaganda. Na ayon pa nga kay Tab Baldwin, inilarawan nga niya ang relasyong ito sa SBP mga kaibigan noong September 2022 bilang isang pagpilit sa loob ng 6 na buwan. Si Baldwin ay nahuli rin ang kritikong ginawa mga kaibigan noong 2020 sa panahong siya ay ginawa ang controversial statement patungkol sa Filipino colleagues.
na ayon pa nga sa kanya, ang pinakamalaking bagay na kinaiinisan nitong ni Baldwin. At para sa kanya, ang pinakamalaking sorpresa ay ang tactical immaturity ng Philippine basketball coaches. Ito ang kanyang sinabi mga kaibigan during sa podcast noong 2020 sa panahong kinumpara nga niya ang kanyang karanasan sa coaching kumpara dito sa Pilipinas. Ang komentong ito ay naging highly criticized mga kaibigan sa parehong SBP at sa local coaches. At sa kabila sa statement na ito, itong si Baldwin ay tila naging tama mga kaibigan sa panahong pinubliko nga niya ang komentong ito na siyang napatunayan naman sa promising results. Dahil kasunod ang coaching change, ang Gilas Pilipinas ay natalo sa unang dalawang laban mula sa kanilang 4 sa 2023 FIBA World Cup Qualifier Games. Dahil sila ay nagdusa sa pagkatalo kontra sa New Zealand ng 2 beses. Sila ay nakapagtapos sa 9th place noong 2022 FIBA Asia Cup noong summer. Ngunit matapos ang series of disappointing results, ang SBP president na si Al Panlilio mga kaibigan ay sinisi itong si Baldwin sa resulta. Na ayon pa nga sa kanya, hindi nga raw ito kasalanan nitong ni Chot Reyes. Ang totoo, ang dapat sisihin kung bakit natanggap nila ang mga bagay na ito ay dahil nga raw ito kay Tab Baldwin. Sila nga raw ay nagsimulang nawalan ng mga manlalaro dahil hindi nga raw niya gustong mag-coach mga kaibigan noong February window. At bilang isang federation, gusto nga raw nilang gumawa ng desisyon kung paano nga ba mag-move forward. Ilang buwan ang nakalipas, itong si Jordan Clarkson ay official na nire-recruit bilang isang naturalized player at nagsimulang nag-represent sa Gilas Pilipinas noong buwang August. Sa pangunguna nitong ni Clarkson, ang Gilas Pilipinas ay inani ang tamang daan para maglaro sa 2023 FIBA World Cup. Sa kabila sa katunayang ang publiko ay sinusuportahan itong si Baldwin na siya ngayong tinatrabaho at hinahawakan pa rin ang mga batang Gilas Pilipinas squad, habang itong si Chot Reyes mga kaibigan ay na-abode ng home crowd noong August 2022. Ang kasalukuyang coach na si Chot Reyes ay natanggap ang napakaraming kritisismo mga kaibigan sa local media para sa paglalaro ng team nitong 2023 FIBA World Cup. Ang pagiging 0-4 win-loss record at wala ng tsansang maka-advance pa tungo sa second round. Ang local Filipino crowd ay na-abode itong si Reyes matapos nga nilang na-welcome ang tournament kasama ang pangako mga kaibigan na makapaglaro sa 2024 Paris Olympic Games. Ang Gilas Pilipinas ay nawala na nga ngayon ng tsansa para sa direct spot mga kaibigan sa ground tournament na ito kasunod ang pagkatalo sa Sudan. Matapos ang lahat, para kay Chot Reyes mga kaibigan, gusto nga rin niyang akuin ang buong responsibilidad. Patuloy pa nito, ginawa na nga rin niya ito ng napakaraming beses. At ganap na nga rin niyang sinabi mga kaibigan na siya ay humihingi ng tawad dahil hindi nga nila nagawang ma-deliver ang kanilang ginusto sa event. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa komento nitong ni Tab Baldwin at sa hinaharap nitong ni Chot Reyes? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.